At kaugnay pa rin sa issue ng Manila Daytime Truck Ban, makakapanim natin si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Siya rin po ang chair ng Metro Manila Council. Magandang umaga, Mayor Bautista. Morning, Howie at Ruth. Good morning sa mga nanonood sa atin yan. Yeah, Mayor, naroon din po kayo sa pagpupulong kagabi kaugnay sa usapin ng Manila Daytime Truck Ban. Ano ho ba talaga nakapagsunduan na at maaari na ba nga talagang bumiyahe ng 24 oras sa mga loaded truck? Well, Howie, wala ako sa meeting ng MMDA kagabi. I was at the office of the City Mayor of Manila. At binibigay ko yung sulat na napagkasunduan ng earlier, the other day, ng mga mayors, ang letter of appeal na magkaroon ng window of additional 2 hours. Imbis na 3 o'clock ang deadline ng Manila, gawing 5 katulad dun sa Metro Manila imposition of truck ban ordinance. So as far as the Manila Mayor Estrada is concerned, pag-aaralan na niya, pumayag siya, provided of course na yung mga palalabasin natin mga goods, yung mga may dalang goods na mga truck, yun ang palalabasin, yun ang mga paandaring kagad. Pero yung mga walang laman ng mga truck, yun ang medyo pag-uulihin nila. Kaya dapat hindi naka-standby yung mga walang laman dyan sa paligid ng port area. So, yung naging kompromiso kasi ay nagiging, yung loaded trucks pwede nang bumiyahe po, 24 hours. Yes. Well, yung 24 hours, as far as Manila is concerned, oo yun, 24 hours. Ang problema natin sa 24 hours, yung Metro Manila Ordinance naman, o yung patakaran naman sa Metro Manila, hindi naman 24 hours ang daloy ng truck. May truck ban kasi ang Metro Manila. So, concern niya ni Mayor Calixto, sabi niya kung dadaan yan dito, o kung magkaka 24 hours, especially Rojas Boulevard, sarado yan. Bawal yan may oras yan sa mga trucks. Magko-congest yung kanilang harap ng Baclaran, yung harap ng kanilang intersection ng EDSA, and tourist destination yun. So may mga concerns pang ganun. So as far as 24 hours siguro sa Manila, City of Manila, sige, lalabas kayo pagka may laman kayo. Bawal ang walang laman, yung may laman lumabas na. And then, problema namin ngayon, yung paglabas ng boundary ng Manila, kung papayag naman yung mga city mayors na maapektuhan. So, yun, madali namang iayos yun. Kahapon lang kasi lahat nag-develop lahat yan. So, hopefully, we'll be able to do that. Experimental naman to. According to Mayor Olivares, so nag-meeting kami, we are requesting the Manila Mayor na to give us about 2 weeks to study everything, pati yung system sa loob ng ports, no? Na isama na rin nila sana doon sa loob ng IRR ng truck ban nila. So, that sukat na sukat nila yung oras, pati yung daloy ng truck sa loob, yung process sa loob hanggang paglabas. Dapat bahagi yun ng implementing rules and regulations ng kanilang truck ban ordinance. Okay, so madaling salita, Mayor, yung kompromisong pinopropose ni Mayor Estrada na 24 hours na pwedeng bumiyahe itong mga loaded cargo trucks ay ina-appeal naman ng mga ibang mayors na sana bawasan ito. No, hindi naman. We are okay with that kasi within the territorial yung unloaded ang pinag-uusapan. Oo, yun. Yung unloaded, bawal kayo dito. Ibig sabihin, huhulihin sila. Unloaded? Pagka walang laman. No? Pero yung pagka may laman, okay yan. Pwede yan tumuloy-tuloy ng within the territorial jurisdiction of Manila. Ang hindi pa namin nare-resolve, yung paglabas ng boundary ng Manila. Wari, CCP Manila hanggang CCP lang eh. O paglampas ng Pasay na. So, yun naman ang sinasabi ni Mayor Calixto. Teka muna, hindi natin pwedeng gawin 24 hours to kasi every Wednesday may nagsisimba dyan sa Rojas Boulevard na yan, Baclaran. Super traffic yan. I mean, these are the things that are being considered now. No? So, yun ang mga pinag-uusapan ngayon. Saan sila dadaan? Papasok pa sila ng CCP, ng Macapagal Boulevard. Ang dulo nun, coastal, tas tuloy-tuloy na. I mean, these are the things na ino-organize naman ngayon. At kasama doon sa compromise proposal, yung 10 a.m. to 5 p.m. na window para sa unloaded cargo trucks. Yung unang compromise kasi po ay hanggang 3 p.m. lang. Yeah, yung ordinance kasi of the City of Manila is hanggang 3. So, ang Metro Manila policy naman is until 5. No? So, hiningi ni Mayor Calixto at ni Mayor Olivares doon sa meeting namin na, okay, sige. Request natin kay Mayor Estrada itong 2-hour window, additional 2 hours. And let's test it. Tingnan natin. So, pagka doon natin masusukat yung time and motion ng lahat ng mga truck saka yung mga nagtatrabaho sa loob ng pier. Doon natin makikita from the unloading of the cargo sa barko to the paglalagay sa loob ng truck,
sa pagpo-process sa customs, etc., hanggang paglabas ng pier. Ilang minuto yun o ilang oras lahat yung process na yun. Tapos gaano kabilis ang labas nila papuntang palabas ng pier hanggang paglabas ng boundary ng Manila. Yun ang sinusukat natin in the next 2 weeks. Itong 10 a.m. to 5 p.m. ang sinasabi nyo, hindi naman to bagong polisiya. Dati na tong polisiya ng Metro Manila Council. Yes. Okay. Yes, totoo yun. So, ang ginawa ng City of Manila, ginawa nilang hanggang parang 9 to 3 or, 10 to 3. So, we requested, we sent an appeal, yun ang inuto sa akin, to bring it to the City Mayor of Manila, na kung pwede itong additional 2 hours, katulad ng sa MMDA, maibigay para mapag-aralan yung window. So, and then ginagawa nyo to bilang chair po ng Metro Manila Council. Hindi. I'm not the chair of the Metro Manila. I'm chair of the Special Traffic Committee ng Metro Manila. I see. Okay. So you're representing that committee po. At kayo mismo, personal, ano yung personal na pananaw niyo dito? Sumasang-ayon ba kayo sa mungkahi kaugnay dyan? Well, I gave some information to. Una kasi, local autonomy talagang kailangan natin protektahan yan. So may local autonomy tayo. Second, may mga national policies like, for example, may prangkisa rin yung mga truck. No? So, ibig sabihin, it's a national franchise, therefore it's covered by national law. But that's beside the point. Ang punto natin dito, we're able to find a solution para lumabas na yung mga goods na nakatambak dun sa loob ng pier. Siyempre, bumabagsak yung ating economy, at least locally, medyo delikado sa atin yan. No? So, that's the first thing that we have to do. When I got to talk to the mayor and Attorney Serapio and Attorney Flaminiano sa loob ng opisina nila, kwentuhan, but ang nai-suggest ko naman kay Attorney Serapio is that, okay, at the short term, magpatawag tayo ng workshop, TWG, of all the agencies, pati yung mga may-ari ng mga barko, aking kanilang representatives, private sector, para malaman natin ano ba yung actual na workings nito, no? For the short term. Para yun ang ma-incorporate sa implementing rules and regulations ng TRACMAN. Kasi yung IRR is a proposal ng Traffic Committee ng Manila, pero ang in-indicate lang doon yung mga ruta. Pero yung system sa loob that affects, so yung lahat ng stakeholders that affects yung laman ng truck, kailangan bahagi rin yung steps na yon bago mailabas natin yung truck sa Maynila. Ngayon, on the long term naman, talagang kailangan na ang national government pumalo na. Sabihin, paanda rin na talaga yung iba pa mga pier where it's really intended to be, no? Or N4. No? So parang kaya nga tinayo yung Batangas Port, kaya tinayo yung Subic. Para naman mag-operate siya in that sense na mag-cater sila doon sa sektor o sa lugar kung saan sila dapat nakalugar. Kumbaga, Mayor, ang binabalansin nyo ngayon, itong needs ng traders at saka ng, of course, yung local economies at saka naman yung traffic, yung malaking problema ng traffic sa ating mga lungsod. So you're trying to find some kind of compromise na posibleng maging win-win solution. Yes, that is the objective na mahanap natin yung solusyon yun. Especially so that in the next 3 years, the traffic, the infrastructure projects of the national government, 15 to about 18 of them, magsasabay-sabay yan. At some point, talagang makikita mo na yan yung effect niyan sa trapiko natin. That's why we're also appealing to the mayor and to the city council of Manila na, okay, total, meron pa naman tayong window, meron pa naman tayong panahon habang hindi pa nagsisimula itong mga infra projects ng Metro Manila na mahanap na natin yung solution dyan. Otherwise, we are all to be blamed pag hindi natin napag-usapan lahat. And we're very thankful to the mayor that he has accommodated our appeal. Yeah. Mayor, paki-clarify lang ito. Kasi yung sinasabi rin ng mga truckers ay pwede daw na 24 oras bumiyahe ang parehong loaded and unloaded trucks basta papuntang NLEX at SLEX. That is their request, actually. Request lang yun? That is their request. And of course, may mga policies. Even si City Vice Mayor ng Manila sinasabi, tingnan muna, may mga patakaran tayo dito. So, lahat tayo dapat sa-sacrifice, meron tayong konting ambag dun sa ikabubuti ng lahat. No? So, we are appealing. Si Chairman Tolentino medyo na-irritate na rin dun sa
sa mga truckers nung nagmi-meeting kami. Pero we're appealing to the truckers na ginagawa naman ng paraan ng Maynila na pumapayag sa mga kompromiso, ang Metro Manila, ang DOT, si Secretary Abaya, talagang super tutok din siya dito, si Chairman Ines ng LTFRB, si Secretary Singson, constantly nakikipag-dialogue kay Presidente, and yesterday, si Secretary Mar. So, it's really an effort of the entire national government to resolve and to find a win-win solution to this impasse that affects our economy. Okay, one final question, Mayor. Itong sinasabi niyong trial period para dito sa window ng unloaded trucks, no? Na sinabi niyo kanina na 10 a.m. to 5 p.m., no? In-extend ng 2 oras from the 3 p.m. na gusto na ni Manila Mayor Estrada. How long will this trial period for this 10 a.m. to 5 p.m. Window be for unloaded cargo trucks? In the appeal, sa sulat na pinadala namin through me by Chairman Tolentino, we're requesting mga 2 weeks or 2-week 15 trial working period. days, no? 15 working days, bali 3 weeks yun. Na napag-aralan lahat yung sistema yan. We're appealing na no apprehension, pero ang request naman ng Manila is dapat wala namang pumaparada sa harap ng pier kasi kaya nga nag-traffic nila, nakaparada sila sa kung saan-saan, sa Delpan Bridge, sa kung saan-saan. So, yun naman ang ini-insist naman nila. So yun na nga, we're appealing to the truckers, no? 24 hours talagang malabo yun. Kailangan sumunod sila sa patakaran ng Maynila according to the window that was given by the City of Manila as requested by MMDA. Paglabas naman ng Metro ng Maynila, lahat ng boundaries kung saan sila dadaan at pumasok sila sa truck ban, talaga namang enforce naman ng MMDA yung kanilang patakaran na hulihin sila kasi truck ban naman eh. So 24 hours really is not an option. Okay. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much, Shawi and Ruth. Thank you very much. Mayor Herbert Bautista.